credential. Ano ang background ng mga politisyan na papasok sa Senado, papasok sa Kongreso? Kaya ano bang nagawa nila sa lugar nila? Ano bang napatunayan nila? Yan ang problema eh. Yung para ka lang bumili ng suka. Nagiging senador ka na, nagiging congressman ka na. Ngayon, ito, speaking, katulad nito. Katulad nito. Katulad dito kay Philip Salvador. Ito, content natin ha. Reaksyonan lang natin. Napanood ko lang po ito sa TikTok. Pakinggan natin ha. Ito, katulad dito, kasama ni Bato, si Philip Salvador. Anong sabi niya? Ito. Hindi po ako abogado. Bakit ka tatakbong senador? Hindi po ako doktor. Anong gagawin mo sa Senado? Hindi po ako engineer. Naloko na, kawawa na naman ang ating bayan. Ako po isang artista na PBB na magiging epektibong magserbisyo sa mga Pilipino. Ilan na bang artista ang naging senador, ang naging epektibo nung pinasok ang politika simula kay Joseph Estrada? Parang wala ata. Opportunista din itong mga to eh. Ginagamit nila noon yung kasigatan nila para pasukin ang politika. Hindi ba totoo na may nakaabang na malaking pera pag pumasok kayo sa politika? Mag-a-apply kang senador. Wala kang alam sa batas. Anong gagawin mo dyan? Di para ka lang si Lito Lapid dyan na nga, mataas na posisyon na pinapasok mo, hindi basta-basta yan. Kung kami nga nag-a-apply ng trabaho, hanapan ng college degree, tapos ang sahod minimum wage. Tapos ikaw walang alam, papasok dyan, kaya din naman namin magsilbi ng tapat sa bayan kung yan ang basihan. Para maging senador, kumuha muna kayo ng experience, magsimula muna kayo sa barangay kapitan. Senado agad? Tama. Grabe naman. Hindi ba pwede ang isang kwalifikasyon para maging senador ay isang abogado? Patalinuhan din eh. Pinasok na kayong mga bobo. Napanood niyo ba yung sagutan ni Senator Pia Cayetano at ni Raffy Tulfo? Di ba nagmukhang tanga si Raffy Tulfo? Naging bobo. Kahit gano'ng katalino ni Senator Raffy Tulfo, hindi ka uubra sa isang abogado. Si Senator Pia Cayetano, abogado yan. May alam sa batas. What is the intention of his honor in the job? O ano nangyari kay Raffy Tulfo? Na nga, walang alam sa batas eh. Yan ang sinasabi ko. Dapat ang isang senador, ang kwalifikasyon, nag-aral ng batas. Simplihan na lang natin, nasa lower section ka, lakas loob kang pumasok sa isang higher section na kung saan andun lahat ng mga top student. Anong Diba? Ganon. Ganon yun mga kababayan. Hindi, yung pagpasok mo kasi sa Senado, yung pagpasok mo kasi sa Kongreso, hindi papugian yan. Alam ko sa Kongreso, maraming poging congressman dyan. May crush nga ako dyan eh. Yung, ano ba yan? Yung kasama ni Congressman Busita. Gwapo nun. Cute. Kaya sabi ko sa inyo, hindi basta-bastang papasok ka sa ganyan, papasok ka sa ganun, tas wala kang alam. Ilan na bang naging artistang senador? Si Robin. Anong nagawa ni Robin? Senador siya. Meron siyang tinatawag na Eddie Garcia Bill. Hindi natin alam kung pumasa na yun. Sir JR, Mamili del Braceta, at sa lahat po na nandyan. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, hindi ganon. Philip Salvador. Si Kong Gutierrez. Diba King? Gwapo nun. Cute. Ang galing pa mag-English speaking nun. Dumudugo ilong ni Digong nun. Sabi nga ni Digong, Sir, Mr. Chair, pwede dahan-dahan English. Di ko maintindihan eh. Ginawa nilang karnival ang Senado. Kaya nga, sabi ko sa inyo mga kababayan, tama ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos na para lang kayong inutusan na bumili ng suka. Tapos nabigyan na kayo, nabigyan na kayo ng COC. Tatakbo na kayong congressman, tatakbo na kayong senador. Hindi po pwede napapasok kayo bilang politician, puro lang papugi. Walang ganon, Mars. Noon yun pwede. Ngayon, hindi na pwede yung ganyan. Di ba? Maraming salamat, Sir JR. Jericel Puno, maraming salamat. Hindi pwede yung ganon. Mapuro papugi lang. Sabi nga uli. Di ba? Too bad I have the master key. The signal's been intercepted. Kaya mga kababayan, huwag ganon. Huwag ganon yung gawin. Welcome, Sir JR. Maraming salamat po sa Attorney Gutierrez. Diba? Gusto mong maging servant sa Pilipinas, di mo nga mapagsilbihan anak mo. Diba? Ayusin mo muna ang pamilya mo bago ka maging public servant ng Pilipino. Sabi ni Alshani Bermudez. Ashanli Bermudez. Tama po. Diba?
No vote maka-China. Ito, katulad nito. Sa live natin ngayon. Ang sabi, maraming sumisigaw. No ne. No ne. No ne. Tingnan nyo. Solid North Party List. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan. No ne. No ne. Tapos, pagtanong, ano bang nagawa ni Sara ngayon bilang Vice President? Ano bang nagawa ni Sara ngayon? Mga kababayan, tanong ko lang kayo. Bilang Vice President si Sara, kasi ina-idolize nila eh. Ina-idolize nila. Di ko rin alam kung bakit nila. Ito kasi mga kababayan, speaking of political dynasty, no? Isa din kasi sa problema sa ating bansa, yung political dynasty. Mega love shoutout po dyan sa Japan. Hindi ko maintindihan yung pangalan eh. Bless Sir Ken, salamat, nabutan kita. Ma'am Gina, mega love shoutout sa mga taga-Japan. Hindi ko maintindihan yung mga name niyo, pero mega love shoutout sa mga taga-Japan, mga taga-Canada, mga taga-US, mga taga-Pilipinas, Marikina, Quezon City, Malabon. Mega love shoutout sa inyong lahat. No ne. But ngo ne. Sabi ni si Robert Pasqua, nangulimbat sa pera ng bayan, di ba? Katulad niyan, ito ang isa sa number 1 na dapat gawing batas ng mga kongresista at magiging senador sa 2025. Kung ako, inaantay ko lang talaga na merong kongresista at senador na ang advokasya ay ang... Kung ako, inaantay ko lang talaga na merong kongresista at senador na ang advokasya ay ang anti-dynasty bill or anti-dynasty law. Paigtingin. Alam ko na meron ng batas pagdating sa dynasty or political dynasty sa Pilipinas. Ngunit hindi nasusunod yan. Mega love shoutout sa mga taga Hong Kong, mga taga Singapore, mga taga Asia, mga OFW dyan. Alam mo, sa totoo lang, ito yung pinaka-problema talaga sa Pilipinas. Itong sinasabing political dynasty. Bakit? Katulad na lang kay Sara Duterte. Sabihin natin si Digong, meron siyang trademark na yung tinatawag nating war on drugs. Na ang sabi nga ni Digong nung unang pagtakbo niya ng 2016 presidential candidates, ang sabi niya, kapag ako nanalo 3 to 6 months, ubos ang droga, wag mong subukan, masira ang buhay mo. Sabi niya. So, yun yung kanyang trademark. Yun yung kanyang kasikatan, kaya siya nanalo at ginawa nga naman niya. In first 6 months niya, 5,000 agad ang patay. Hanggang sa natapos ang termino niya sa loob ng 6 years, 30,000 almost ang patay na Pinoy. Pero walang drug lord. So, yun yung kanyang trademark. So ngayon, nung tumakbo si Sara bilang Vice President, nanalo. Bakit? Kasi na-impluensyahan siya ng kanyang tatay. Tumakbo si Baste, nanalo. Bakit? Kasi na-impluensyahan siya ng kanyang tatay. Tumakbo si Pulong, nanalo. Bakit? Kasi na-impluensyahan siya ng kanyang tatay. Tumakbo ang apo ni Duterte, nanalo. Bakit? Kasi na-impluensyahan siya ng kanyang lolo. So anong tawag doon? Ang anak, congressman. Ang panganay na anak, congressman. Ang sumunod na anak, vice president. Ang sumunod na anak, mayor. Ang tatay, presidente. Ang apo, barangay chairman. So ngayon, anong tawag sa ganon? Political dynasty. Political dynasty ang tawag doon. Kaya kahit yung mga anak, yung mga apo, wala pang napatunayan sa bayan, wala pang nagawa na nanalo. Bakit? Nahihila sila eh.